Hi everyone! Welcome to Kanya-Serye Susanti. I'm John Ray, I'm Julia. and today, Yes. Meron tayong pag-uusapan ngayon sa podcast natin na very important, very interesting ang topic natin ngayon kasi nabigyan tayo ng chance para usisain ang isang mahalagang usapin Yes. dito sa lungsod ng San Pablo. Oo. At napaka-importante din ito kasi hindi lang naman tayong apektado dito, maraming tao ang nakaka-experience nito at na naranasan to na struggle, no? Yes, I definitely agree with that. Buti na lang, no, meron tayong communication research na subject. Yes, napakalaking tulong talaga nito kasi mas nagkaroon tayo ng deeper knowledge kung saan ba nag-ugat itong issue, itong topic na to, di ba? So, ang topic ng podcast natin ngayon ay San Pablo City New Terminal. Yes. Nabalitaan mo ba yung tungkol doon? Oo, actually. Kasi napakatunog ng issue na to. As a citizen ng San Pablo City, talagang everywhere, lalo sa pag-commute ko, naririnig ko yung San Pablo City Terminal. Yung bagong terminal daw, doon daw sa may pagkalagpas ng SM. So, ako, curious ako, ano bang meron sa pinag-uusapan nila? Kasi hindi ko rin alam noon ano bang meron din doon. So, yun nga, buti na lang, nagkaroon tayo ng research. Nagawan natin siya ng study, di ba? Actually, parang last year siya nag-boom, di ba, yung issue na yun? Kasi last year siya na-establish yung New Yes. Terminal. So, ako kasi, as a student, di ba, naririnig ko na din yung ganong usapan tungkol nga sa New Terminal. And along the way, yun, na-establish na nga yung terminal dito sa San Pablo City, Laguna. So, ang question is, bakit ba natin napili itong topic na ito? Ako, personally, kaya ako nag-lean in din sa pag-agree ng topic natin na to. Kasi, alam mo yun, bago yung terminal, bago rin siya sa atin bilang commuters dito sa San Pablo kasi wala namang terminal dito. So, it's a very interesting topic to dive into and to get to know more knowledge. Ano bang meron doon, di ba? Ako, I feel like naging curious tayo kasi nga bago yung Yes. usapin na ito. And bilang estudyante kasi, araw-araw tayong pumapasok sa school or madami tayong ganap dito sa school. So, yung mode of transportation natin apektado or Yes. nasa struggle tayo. In line with what you said, ngayon, sobrang malaking crisis pa rin, yung transportation issue dito sa Philippines, jeepneys, buses, tricycles, malaki siyang issue, lalo na sa commuters, may mga kanya-kanyang struggles, may mga kanya-kanyang advantages, disadvantages, pero it still remains, a big issue, lalo na sa mga taga San Pablo. Ikaw ba, matanong kita, anong struggles mo kapag bumabiyahe ka? Ako kasi, ginagamit kong transportation is mostly jeepney. Tapos, pag rush hour talaga, ang tagal kong mag-iintay ng jeep. Kasi punuan. Tapos, may times na malapit na akong malate, wala pa rin jeep. So, doon ako mag-lean in na gumamit ng tricycle. Yun nga lang, mas mahal pag tricycle since minsan ikaw lang yung pasahero, mo yun. Pag kasi jeep, mas convenient kasi. Lalo na kapag student ka and you're on a tight budget, di ba? Ako kasi jeepney din yung sinasakyan ko. Kapag pupunta dito sa school, Yes. pupunta dito sa bayan. So, siguro ang struggle ko lang sa jeepney ay medyo matagal yung pag-iintay sa pasahero. So, kailangan ko talagang agahan yung pagpasok. Minsan nga, nalilate na ako sa school. Yes. So, in terms of bus naman, kapag gabi siya talaga. Mas madali siya, no? Oo. Kapag wala ng jeepney na available pag-uwi. Especially kapag may night classes tayo. Yes. Nagbabas ako pa-uwi. Oo. And, Tsaka mas mabilis siya, di ba? yeah. Kumbaga, diretso na siya, no? Wala na siyang masyadong stopways. Ang struggle lang sa bus ay standing minsan. Oh, So, yeah. Lalo na pag uwian talaga. So, pagod ka na sa school, tapos
pagod ka na rin sa bus. Kasi nakatayo ka. Ikaw ba, naka-experience ka na ba na nag-standing ka sa bus? Oo. Alam mo yung sobrang daming ganap sa school, tapos ang dami mong dala, tapos pagod ka na. Gusto mo nang magpahinga. Then, ito yung bus Ayan na na, dating yung sa'yo. bus. Ang daming nakatayo. So, Nakaganon sila, di ba? Tapos siksikan. so, wala naman tayong choice, no? So, standing tayo, tapos parang, alam mo yun, dun mo matetest yung balancing ability Yes. mo eh. Tapos meron ka pang dalang mabigat na bag, no? Meron pa yung bottle, meron pa yung isa pang bag, di ba? Tapos ang nakakatawa pa is, di ba kakasakay mo lang, ang dami mong dala, tapos nagbabalance ka pa, biglang aandar yung bus, tapos sisingilan ka na agad. Paano? So, wait lang po. Ikaw Let's ba? stop this muna. Meron ka bang experience when it comes to standing inside bus? Hindi kasi ako madalas sumasakay ng bus. For daily commute, ha? Madalas lang ako nagamit ng bus kapag luluwas, ganon. Kapag hindi available yung kotse, tas may pupuntahan ako na malayo, and bus lang yung accessible na transportation. Wala naman akong na-experience na parang katulad nung sa'yo, pero meron yung, alam mo yung agawan sa bus. Kasi maraming tao, tapos, kumbaga sa isang stop, maraming tao nag-iintay. Tapos yung bus, konti lang yung seating capacity na available. So, ayun, yung struggle sa pakikipag-agawan ba ng bus, ayun. Parang, Nakaka-relate din naman ako dyan. muna. Ayun. So, yung research nga natin ay tungkol sa San Pablo City Yes. New Terminal. Mhm. Kung saan, nag-conduct tayo ng study, nag-interview tayo ng mga That's right. respondents para alamin yung mga experience nila, adjustments na ginawa nila, at mga struggles nila when it comes to this newly established terminal. When it comes to our respondents naman, nagkaroon tayo ng chance na makakalap ng mga student commuters, professor, of course, bus driver, at saka terminal staff. Yes, and it's so good na nakakuha tayo ng opinion nila, no? Different perspectives from different people, no? So at least, mas malalaman natin, mas maiintindihan natin kung ano ba yung na-experience niya. Iba ba yun dito? Diba? Yes. Para, So, kung paano nila hinahandle yung yes, situation exactly. in their own ways. Yes. Pero ngayon, bigyan natin ng a little twist naman. Paano ba itong yung twist na podcast. yan? Ganito. Ayun. Yan, twist daw eh. So, meron tayo ditong mini game. Yes. So, ano ba yung title ng minigame na to? It's called San Pablo City Terminal. Is it buzzing or not buzzing? Ayan. So, buzzing means approve. And, Not buzzing means disapprove. yes. Kumbaga, hindi ka masyadong agree, no? Sa opinion. Accessibility. Not buzzing. Why? For me kasi parang masyadong malayo yung terminal dito sa bayan kasi located siya dun sa malapit sa SM City San Pablo. So, kapag ganon, especially student ako, Yeah. pupunta pa ako doon. So, ang daan ko naman or way ko pa uwi is papuntang Chaong. Yeah. So, kung pupunta ako doon para lang sumakay ng bus, mas mapapalayo ako at saka dagdag oras yun sa transportation ko. Ikaw ba? Ako, In terms of accessibility, is it buzzing or not buzzing? I'd have to say I agree. Not buzzing. Why? Kasi almost same din naman sa'yo. Bilang isang commuter din naman, siguro, let's put it this way. From my home, pupunta ako sa bayan, I'd have to go there by jeepney. Yes. So, from my home, jeepney, bayan. And then, sa bayan, sasakay ulit ako ng another jeepney papunta ng terminal. So, you see, doble-doble yung nagiging bayad. And bilang estudyante, napakalaking factor, no, na dalawang beses ka magko-commute papunta. Tapos meron pang pabalik, di ba? So, it's a struggle, no? Na mababawasan pa yung baon mo. Na ito na nga yung baon mo, di ba? Yes. Common struggles yan sa atin bilang mga estudyante, Yes. di ba? Yung dagdag pasahe.
Next one naman, when it comes to, eto na nga, affordability. Ayan. For you. Nakuha mo. Is it bussin' or not bussin'? Like what I've said, it's not buzzing talaga. With the inflation and everything, tumaas ang gas, tumaas na lahat. So, alam mo yun, nagko-connect siya eh. So, naapektuhan hindi lang yung drivers, hindi lang yung manufacturers ng gas stations, but also the commuters, syempre, pag nagtaas ng fare ang jeepney drivers, kailangan mong sundin yun, di ba? Siguro may times na hindi na talaga siya nagiging, yung parang hindi ka na nakakaipon kasi napupunta na lang sa pamasahe. Medyo diba? malaki kasi talaga yung dagdag pasahe. Kahit na sabihin mo may student discount siya or any discount, still, it doesn't take away the fact na ilang beses ka pang magko-commute, 2, 3, para lang makarating dun sa terminal. So, for me, it's really not busted. Super na-appreciate ko nga yung school ID kasi per discount kasi Yes. talaga. Malaking help na yun sa atin bilang students. Ako naman, in terms of affordability, not bad. Kasi nga, ayun nga dagdag pasahe siya. So, yung isipin mo yung before na transportation mode natin, calculated na tayo doon, and then ngayon na may new terminal, so, dagdag yung pamasahe natin. Yeah. Malaking factor yan bilang students kasi may times na parang titipirin mo yung sarili mo. Meron din namang times na hindi. So, for me ngayon, not basin talaga. So, in terms naman of the cleanliness nung bus terminal, anong vibes ba yung binibigay nun? Is it giving buzzing vibes or not buzzing vibes? Siyempre, nung nag-visit tayo doon, nag-observe ako ng surroundings, ng environment, para na rin talaga dito. Yeah. I feel like it's giving a Buzzing! vibes. Wow! Kasi super na-impress ako kung gaano kalinas yung establishment. Siguro dahil na-maintain nila yung cleanliness Yeah. doon. Actually, nung pagdating natin doon, meron tayong naabutan na nagwawalis. Oo, doon. actually. Oo. Very impressive yun. At saka, it's a good thing na rin para ma-maintain nila yung cleanliness doon. Ikaw ba? Ako naman, it's giving buzzing vibes too. Kasi, actually, like what you said, kumbaga pleasing siya sa eyes, unang kita mo palang, wow. Yun agad yung mapapansin mo, wow, ang linis. There's no sign of littering kahit saan, walang masyadong kalat talaga. Kasi meron din silang designated na trash cans, bins, and may mga signs. So, makikita mo talaga kung saan ba yung tamang tapunan. Very, so kunyari ako as a commuter, kung after a long day of travel, tapos pupunta ako sa terminal na maingay, makalat, parang pagod ka na nga, parang mas lalo ka pang manlulumo, di ba? Kaya nga, I definitely agree with that. Kasi parang nung pagpunta natin doon, parang alam mo yun, ang sarap lang umupo doon kasi nga maaliwalas yung paligid. Yes. So when it comes to facilities, Yeah, is it facilities. buzzing or not buzzing? Ako, it's giving buzzing vibes. Napansin ko sa facilities, yung CR nila. Number 1, CR talaga nila. Ang ganda ng CR nila in terms of its cleanliness too. Well-maintained siya and every hour or so, may nakalagay doon na parang indicator na kung anong oras nilinisin, ganon. And well-maintained talaga siya na kompleto din siya. May mga soap, may mga tissue, Yes. ganon. Yun. Ikaw, personal experience mo, does it give vibes na buzzing or no, not buzzing? Buzzing din. Wow. Kasi 'di ba, yun nga tinry natin yung comfort room nila para sa experience. Pero ayun, katulad ng sinabi niya, malinis yung comfort room nila. Yeah. And merong mga nagbabantay doon na mga tao sa labas. Doon naman sa mismong waiting area, parang ayun nga, ang aliwalas, air condition. Tapos yung mga upuan, magaganda, di ba? Actually, tinry nating upuan yun, di ba? And it's very comforting, no? Yes, at additional pa yung mga stalls sa labas. Oo. Kaso, medyo maunti pa lang din sila Yun nga since bagong established pa lang yung terminal. So, ayun.
Pero at least, di ba, meron silang konting snack booths doon na pwede silang bumili. Especially yung mga commuters na gutom na, Oo. pwede silang bumili doon. Though maunti pa lang as of now, pero Yes. siguro naman madadagdagan nila yun in the near future. In line doon sa booths, di ba, sa mga stalls, di ba katabi nun, nakita mo ba yung mga jeepney na nakaparada? May mga tricycle doon, di ba? Yes. Katabi nung stalls. So, sa tingin mo, ano ba yung purpose nun? Actually, yung purpose nun pala Mm. ay transportation siya papunta naman sa bayan. Pabalik from sa bayan. terminal. From terminal to bayan. So, Yeah. meron doon mga nakaparadang tricycles Mhm. and jeepneys. So, malapit lang, no? Malapit lang siya talaga sa terminal. Ikaw, is it buzzing or not buzzing? Yung Ako, ganun- it's giving buzzing vibes talaga. Kasi, bilang commuter nga, mas accessible siya. Kumbaga, mas madali. Kasi kung lalakad ka pa, pupunta ka pa dun sa may highway, paano pag umuulan, di ba? Tapos wala kang dalang payong, marami kang dala. At saka pag mainit. Oo, ayun, Paggabi. actually, ganun din. Kasi, tsaka, yung highway yun mabilis yung takbo ng mga sasakyan. So, it's not a safe loading and unloading area ng mga jeep or kahit ano pang transportation. Kung sasakay ka from terminal to bayan. So, at least doon, sa mismong terminal, malapit na. Nandun na mismo, di ba? Ako din, bakit? Kasi nga, malaking factor na nandun na talaga, malapit na yung jeepneys and tricycles na papunta sa bayan, dun sa mismong terminal. When it comes to the terminal safety naman, ano yung mga napansin mo na okay sa'yo? When it comes to safety naman, siguro, for me, Basen, kasi nung nag-conduct tayo ng research doon, marami palang CCTVs na naka-install doon sa Yeah. mismong area. So, if you are a commuter, very secured, or kung may mawawalan ka ng gamit, makikita yun sa Yes. CCTV kasi monitor nila yun 24 hours siguro. Oo. So, marami talagang CCTVs, which is very impressive. Ikaw ba? Sa akin Is it Basen or naman, not Basen? I'd have to say not button. Oh, why? Kasi napansin ko, yeah, may CCTV, pero yung mismong personnels, mga guards, security, I see. since konti pa lang yung mga securities doon kasi hindi pa naman siya ganun ka jam-packed, no? And bago pa lang sila, may times na napansin ko na hindi sila nagsistay sa station nila. Kumbaga, kailangan pang radyohan na, uy, may kailangan ng assistance dito, kailangan ka doon, kailangan dito. So, parang medyo magulo pa siya in that sense. Okay. But I do understand naman na, yun nga, bago pa lang, nag-a-adjust pa din sila. Lahat naman tayo nag-a-adjust, ano. So, ayun ang para sa akin. Siguro yun yung kailangan nilang i-improve. Improve, yes. So marami pa talaga ang kailangan i-improve dun sa mismong area. At dun na nga natatapos ang ating mini-game for this Yes, podcast episode. Yung So quiz. after hearing our perspectives, let's dive naman sa perspective ng ating mga respondents. So from the students naman, ano yung kumbaga mako-conclude natin na opinion nila? So based from the students and professors na na-interview natin, they share the same struggles like us, di ba? Parang based sa kanila, malayo yung terminal in terms of accessibility. In terms of affordability, medyo dagdag pasahe din sa kanila, especially students sila. And also, yung dagdag na sakay, baba sa transportation nila araw-araw. So, yun nakakapagod. And also, suggested nila na sana daw ay maibalik yung policy na pwedeng magsakay dun sa highway instead of pupunta ka pa dun sa bus terminal. So, ayun yung nakuha natin based from our respondents na student and professors. Base naman dun sa paper natin, dun na din sa interview natin with the bus driver, sa kanila naman, maganda na nagkaroon ng bus terminal sa San Pablo kasi mas safe para sa kanilang drivers and sa commuters na rin na at least meron silang designated loading and unloading area
And alam mo yun, hindi sila masyadong mahihirapan. Lalo na kapag traffic, di ba? Madalas, lalo na paggabi, prone to accidents ang mga bus, di ba? So at least doon, mas mananavigate nila ng safely ang pagbabiyahe. That's it for our podcast episode. Hope you guys have fun. And sana marami kayong nakuhang knowledge dito kasi very fruitful yung naging conversation natin, di ba? Yes. And please follow our social media pages na makikita niya sa inyong screen. At that's it. Ito Kalye-serye sa Sanpi, featuring San Pablo City New Terminal. Is it buzzin' or not buzzin'?